Alright, nandito na sila. Pasok. Si Ate Bea. Welcome. Sige po, ano na lang po kayo dyan. Find your comfortable seat. Pasok. Happy birthday sa inyo. Ang daming nating bagong scholar, oh. Kayo nahihiya. Si Kuya August nandun. Teka August, sumawa ka na dito. Ako rin ko later. Alam ko lahat ng mga katekram natin dyan magtatalunan pagka nalaman yung isa sa pinaka magandang balita. Pero isa sa... Siyempre wala namang unang matutuwa o sobrang matutuwa yung mga magulang eh. Yes po. Sa nangyari. Pero bibigyan po namin kayong update yan. About yun sa scholar natin. Isang scholar na nagsunog ng kilay. Ang resulta. Yes po. Grabe. Sobrang saya po nun. Best achievement po yun. Pero Sa magulang. nabasa ko sa comment. Hindi ko alam bakit nalaman na ni Tito Romy yung about doon. Siguro nag-post. Nakapost po. Ah! Tinatag po si Kuya, ganun po. Okay. Opo. Siyempre sa buong lalabas yun eh. Dahil Nakalis po. Nanood si Kuya. Si Kuya Dave naman po ka Telegram. Maagaw siyang nagpunta sa church. May gagawin daw. Practice? Kuya? Kayo hapon. Ano naman? Okay. Ano sila eh? Ati sila ng mga task. Okay. Kumusta yung love life? Inuuli ko lang si Kuya Angelo. Sabi ko kanini, walang vlog. Tito John, pwede mo nang papasokan yung iba. Abang kausap ko lang. Para makaupo sila dito. Marinig nila yung usapin namin ni Kuya Angelo. Curious lang ako eh. Pagka mga ganyan bang kagwapo, wala ba talaga yung crush kita, ganun. Wala po. Hindi, totoo talaga. Wala po. Kasi sa mga ko sila yung sinusulatan eh. Pogi po talaga yun. Ay, Kuya naman. Hindi naman pare-pareho naman mga pogi. Wala talaga? Wala po. Medyo yung mga babaeng Pilipina. Anong tawag doon? Anong tawag doon sa mga babaeng basta sinaunang ganyan. Okay, update mo kami sa school. Ayun po, nung nakaraan pong November 14 po yata o November 7. Katatapos lang po nung nung OJT po namin. Diyan lang po sa Mapaniki High School po. Nag-observe po kami at the same time po. Pinagturo na rin po kami, pinag-handle po kami ng klase. Tapos kahapon lang po, katatapos lang rin po nung po namin, proposal defense po. Ayun po, sa awa po ng Diyos, aprobado naman po. Matutuloy na po namin po yung sa February or January last week po, matutuloy na po namin po yung OJT po namin na yung research po namin ma-apply po namin sa pagtuturo po. Okay. Good job, Kuya. Yes po, thank you po. Kumusta yung puso mo ngayon? Ano yung baka may gusto kang sabihin, anong laman ng puso at isip mo? Ayun po, sobrang saya lang po kasi po may na-achieve po ako ngayon po. Sobrang productive ko po ngayon kasi po yun nga po, nakapagturo na po ako. Malapit na po yung malapit na po makagraduate tayo po. Yun, sobrang saya po. Na-excite po at the same time po, kinakabahan po kasi sobrang dami po nang nangyayari po ngayong ngayong fourth year po kami. Okay. Good job, Kuya. Nakaka-proud lang talaga tong bata na to. Yes po. Gusto kong sabihin ulit na napaka-bless ni Mama at Papa mo. Sobrang blessed ko rin po kasi nakuha niyo po ako ng scholar po. Simula grade 12 po ako hanggang ngayon po. Sinusuportahan niyo po ako. Ayan po, kami po mga scholar po. Sobrang salamat po talaga tayo. Welcome, Kuya. Pagmamahal naman ng ating Diyos yan sa inyo. Pero gusto ko lang sabihin kay Mama at Papa mo, sobrang blessed talaga sila sa iyo. Talagang meron silang
Si Kuya Angelo na yata yung isa sa pinakamabait na anak na nakilala ko. Napaka-responsableng bata. Responsable na, gwapo pa, lahat na. Sana tuloy-tuloy. Kumbaga, huwag kang masamit. Huwag kang parang biglang magbabago. I-maintain mo yung ganyang attitude. Because I think yan na yung attitude talaga ng puso mo. Huwag mo hayaang ma-influensyan ka ng iba. Kumbaga maging firm ka sa ganyang way of life, way of lifestyle. Kasi may danger kasi na pwede tayong ma-influensyan. Ganyan. But I think sa edad mo, kumbaga buo na sa isip mo na this is me. Ito yung gusto kong maging buhay. So, siyempre, una kay Lord, salamat dahil nilalagay niya yun sa puso mo. Siya yung nagtanim nun sa'yo. Kaya, ayan, nakikita mo yung bunga. Kaya, talagang tama sa amin, Tatay Ram, na-bless yung mga magulang mo. Kasi, una, sa halip na nabibigyan mo sila ng stress. Yeah. Like, alam mo yun, parang, anong oras na di pa umuwi. O kaya naman, pinapatawag sa office. Kumbaga, ang naidudulot mo sa mga magulang mo, kahit pagod sila or may mga problema, napupunan. So, ayun. At sana, gamitin ka rin ni Lord na maging good influence din naman sa iba. Parang ma-share mo sa iba na pwede naman tayo maging ganito. Diba? Kumbaga maging ilaw ka din sa mga ibang mga anak na medyo, alam mo na, nagiging stress pasaway ng magulang. So, congratulations, Angelo. Hindi niya deserve yun. Ano daw, yakap ba? Yakap and kiss. Ano ka ba? Congratulations! Ako din. Hinag ko na siya kanina. Nice. Grabe. Isa si Angelo sa mga ano natin. Like, hindi mo makakalimutan na scholar natin. Talagang isa siya sa nagpakita ng pagpapahalaga, importansya, and at the same time, lagi siyang present pag may meeting. Yeah. Talagang, parang once lang ata siyang hindi nakarating nun, which is mayroong nangyari, conflict. So, pero most of the time talaga ka-Tegram, nandyan po siya. Very cooperative and ayun. Lahat naman sila, kaso yung iba kasi malalayo. Oo, malalayo. Tsaka mga nag-i-school, conflict sila. Sino nag-confirm na pupunta kayo? Check ko sa ano. Si Jason kasi ang may nagko-communicate sa kanila eh. Si Madel mamayang hapon. Last time, nahabol niya ako doon. Si? Hapon. Ni Madel? Oo. Kinausap. Ay! Ayun na, si Wendell. Kuya Wendell. Welcome aboard. Kasi, eto rin, halos matagal yung huli nating ding ano. Pero nakapunta siya nun. Pero, ayan, buti, bago mag-start ng church. Baka mapanood niya to eh. Hinag ko siya baka mag-selos eh. Matagal ko nang di nakasama yung mga ano natin. Ngayon, kasi bibigyan natin ng ano naman. May mga bago kayong mga kapatid na kailangan kong suportahan muna. Tapos merong special box. Para mas matuwa naman yung mga nagpaabot ng pagmamahal sa mga bago nyong co-scholar. At Tatira, mga scholar natin. Ganun din yung mga scholar natin na mga dumaga. Meron silang mababalitaan na napakagandang balita. Mamaya. Alright, andito na sila. Pasok. Si Ate Bea. Welcome. Sige po, ano na lang po kayo dyan. Find your pasok. Pasok. Happy birthday sa inyo. Ang daming nating bagong scholar. Kayo nahihiya. Si Kuya August nandun. Teka August, sumama ka na dito. Ako na kulay tripod. So, makinig muna kayo. Kinamusta ko na si Kuya Angelo nyo. Pero gusto ko i-meet mo muna, Angelo, Kuya Wendell. Wala pa kasi yung iba. Pero yung mga bago niyong kapatid,
talaga si Kuya Mark, si Ate Bea, Ate Celine. Sa scholarship. Okay, baka sama-sama tayo lahat. Good morning po mga katekram. 1, 2, 3, go! Good morning po mga katekram! Okay. Kumusta, Kuya Wendell? Okay naman po. Napag-babalance naman po yung work tsaka pag Working student. Working student. Ate Celine, Ate Bea, Kuya Mark. Nice lang. Kuya Jury, working student. So, kumusta sa work? okay naman po. Na-adjust naman po yung pagka po may pasok, napapa-adjust po yung schedule ko. Minsan po, struggle lang pag bumalikan yung schedule. Sa school? Okay Hindi po naman. sa work lang. Sa school, okay naman. Opo. Kumusta yung mga babae? Ay, joke lang. Oo. Alam naman ng mga Kuya Mark, alam niyo, di ba? Na ano man na ba sila? Na... Hindi ko sila na-orient kasi Oo wala. nga, nagmamadali nung last time. Ngayon, Anong kung oras? mahaba yung time nila, Mm. ma-orient ko sila about sa scholarship natin. Parang nga lang para ko nga lang silang binitbit sa... Kasi, parang ganun lang. Kasi kahit anong damit wala silang dala talaga. Mm. May mga brief pa ako dun, tsaka extra. Sakto kakalaba ko pa lang. Okay. Natanong ko kay Kuya Angelo kanina, ano yung laman ng puso, isip niya, baka gusto niya sabihin. Ikaw, baka may gusto kang sabihin, Kuya Wendell. Yun lang po. Pagka po nag-i-struggle sa puwi, lalo po talaga sa puwi. Tapos po, minsan lagi po akong tulog sa bus. Sabi ko, ngayon lang naman po ito. Tama. Hindi naman po habang buhay gano'n. Na mahihirapan na. Narating din po yung time na giginawa din. Ngayon lang yan. Siguro simulan na natin yung live. Nandun yung Si Kuya Day pa, yung konti pa, tapos dadaan niya si Noah. Tanong ko lang tatarang sino-sino sa kanila yung nag-aaral. Dito. Magtaas ng kamay. Tapos ang kanang kanang kamay. Mga nag-aaral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi itong dalawa nagtanan. Yung dalawa. Yeah, pero kapatid niya si Ate Jezabel. Oo, natatanda. Kung buo Magkapatid po yung kategram. Siguro dito kayong dalawa. Ito pagkakataon, ito talagang malupit si Tito John. Dito, baka dito kayo, palit muna kayo, Ate Bea. Depende dito tatera para harapan. Sige, harapan. Doon kayo, Kuya. Actually parang very familiar kayo sa akin kasi nga ako nag-edit ng video. So, kayo familiar kayo sa akin, pero hindi sila familiar sa akin. But base kasi sa pagkakadinig ko sa mga ni Junimar saka ni Aprilyn, buo na yung isip nila sa pag-aasawa. So pagdating naman sa karera, hindi naman yan natin malalaman sa simula matatapos yan sa dulo. Merong mga nagsimula ng maganda pero natapos sila ng hindi maganda. So maaaring sa tingin ng marami yung simula ninyo hindi ganun yung pabor ng karamihan. Pero pwede yung baguhin papunta sa dulo. Ibig sabihin, pwede yung gawan pa ng paraan. Okay? Kaya yung mga advice ni na Tatay Ram na ano ba yung pwedeng adjustment na pwede nyong gawin para mas maging maganda yung samahan ninyo. Huwag kayong mag-alilangan na gawin. Buntis na ba siya? Hindi ba naman? Which is good kasi kapag nabuntis na si Ate April, subusubuan na talaga. As in, yung mga option, lumiliit yung option kasi nga, kailangan nyo ng pagtuunan ng pansin yung bata. Ngayon, kung wala pa naman, pwede naman kayo magsama kung yun talaga ang gusto niyo. Pero gawin nyo talaga ng paraan na makapag-aral. Kasi bakit?
sasabihin niyo, Kuya Jun, marami naman akong kilala sa amin na na hindi naman din nakapag-aral, pero buhay naman sila. Kumakain naman sila, di ba? Which is, wala namang problema rin doon. Okay? We're talking about yung level ng lifestyle. Parang lagyan natin ng category. Merong category 1, category 2, category 3, category 4. Category 1, ayun si Kuya Dave. Kumbaga, sabihin na natin na yung lifestyle na meron yung mga kasama natin sa Dumagat. Sabihin na natin nasa category 2. Okay? So, lumalabas ang sinasabi ni Junimar, Kuya Jun, okay na kami doon. Okay na kami doon yung ganong klaseng pamumuhay. Okay? Ngayon tatanong kasi parang ang nangyayari, ang challenge kasi sa kanila, dahil nga subo na silang nagsama. So, paano nila masusustentuhan yung pag-aaral kung silang dalawan na lang yung magkasama? Diba? Matigas kasi yung ulo nila. Sabi ko, bumalik muna sa mga magulang. Kaya mahihirapan silang bumalik sa pag-aaral nang magkasama sila kasi paano sila kakain? Di ba? Ang mga magulang nyo muna dapat gagawa nun. Which is dun nga papasok na magiging katuwang nyo yung magulang ninyo. Which is parang ang sa inyo, subo na kayo. Nagbitawan na kayo ng mga salita ng mga magulang na magsasama na kayo, di mo siya pababayaan. So parang subuan na ang nangyari. Kaya palagay ko nahihirapan din sila sa mga option na meron sila. Pero gaya ni Wendell, nag-working student siya. Hindi naman masyadong malaki ang expenses ninyo. Pwedeng gawa ng parang working student style. Like, kaso nga lang, sa trabahong merong ka kasi ngayon, ubus talaga ang maghapon mo, di ba? So, kaya parang ipit sila sa sitwasyon na pinasok nila. Kaya ako di man nabuting gusto talagang actually sasama ko dapat si nung narinig nila na uwi dito. Gusto kong sumama ni Kuya. Sabi ko, sige sama na kayo. Minabuti ko nang isama para makita yung yung ibang category. Okay. Kumbaga may category 3, 4, 5. Meron ba ng ganun? Parang mas okay ata yung category 5. Pero bago ka makarating doon, kailangan makapag-aaral ako. Kailangan magawa ko to, ma-accomplish ko to. Hindi tayo makakarating doon kung yung thinking natin, okay na kami sa ganito, Kuya Jun. Masaya naman kami sa ganito. Pero syempre may isip naman kayo, pag i-analyze yung mabuti, ano ba yung gusto kong maging sa mga anak ko? Okay na lang din ba ganito rin yung mga anak ko? Ganyan. So, kumbaga meron lang option, meron lang pagpipili ang iniaalok sa inyo. So, at the end of the day, katapos-tapusan, kayo pa rin naman ang magdidesisyon doon. Magiging re-respeto at igagalang natin kung ano man yung magiging desisyon. Pero sa inyo, mga nag-aaral, mga anak, ipagpatuloy ninyo. No? Huwag muna pumasok sa pakikipagrelasyon dahil nandyan lang naman. Pwede naman kayong kinikilig-kilig, wala namang problema doon. Pero huwag kayong papasok muna. Okay. Ano naman ang masasabi niyo sa ganon? Sa sitwasyon niyo? Ako yung katrabaho siya. Actually, pwede yun. Pwede yun. Yun yung huling update namin. Bali, ikaw magtatrabaho. Susustain mo muna yung pag-aaral. Huwag mo muna bubuntisin. Iiwas mo muna. Kumbaga, kahit pa paano, magiging katuwang mo siya sa pag halimbawa nagkaroon na kayo ng baby, meron kayo tuloy-tuloy na kita na baka kagaan sa samahan ninyo. Pwede yun. Okay. So, mag-start na yung live natin. I-close natin tong video natin. Okay. At masaya kami mga kaibigan natin na lalo yung mga first time, no? Salamat. At enjoy nyo lang yung time with us. Alright?
So, bye-bye muna tayo mga ate, kuya, 1, 2, 3, go. Bye-bye, Katekram!